Fast Talk Q&A Freelancer Edition. Sagot ako ng mga comments na for the most part na natatabunan na talaga. But, and if in any case merong subjects dito na gusto ninyong pag-usapan pa in details, i-comment nyo na lang dito. Without further ado, let's start! Kapag direct client nga ba, gagawa pa tayo ng payslip tapos ipapa-approve sa client or yung client na magja-generate nun. Depende kung ito ba ay nasa platform na kagaya ng Upwork or outside. For the most part kasi, kung nasa outside na to, as in direct na, hindi na dumaan sa platform, ibig sabihin, kailangan mo mag-send sa kanila ng invoice or billing them for the service that we provided. Gusto nyo ng template ng invoice, lagay nyo na lang dyan invoice para alam ko. Next, nyo nabili yung monitor nyo. So, I have 2 monitors. Pareho kong sa SM nabili yan. Asus na tilt. Ito Huawei naman to sa Huawei store sa SM. Need ba talaga ng active na Facebook and Instagram na ilalagay sa project task sa Appen? Kahit hindi active yung accounts nyo, but I highly recommend that you create a separate Facebook page or kung gusto nyo mismong totally separate na Facebook account at saka Instagram for your freelancing business, mas maganda. Okay po ba sa Yockly? Hindi ko alam. Guys, kung nag-work kayo sa Yockly, i-comment nyo nga siya dito tapos para alam natin kung may feedback. Wala pang feedback kung rin natin dyan. Sosyalidad, may VA na si Vloggy Mary. Matagal na, 3 years na po ako may VA. May isang buong team na talaga ako ngayon na tumutulong sa akin mag-reply sa lahat ng social media platforms. How to know po na legit ang work sa LinkedIn pag may nag-message siya yon na nakita daw profile niya with 400 to 1K, ha? 1K connect at tapos nakita daw niya yung profile mo at nag-aalok ng legit na work. Signs na legit ang trabaho kapag may maayos na website yung kumpanya, tapos yung ginamit nila na email is yung kadugtong nung website ng kumpanya nila. Kung hindi pa rin kayo sure, go to BBB, which is Better Business Bureau. If hindi pa rin kayo sure, manghingi kayo ng advance payment. What are the difference between event, task, reminder? Sa Google Calendar, merong event, laging event yung ginagamit ko para lang alam ko kung ano yung mga ganap ko sa buhay. Pero kung meron kayong task na ginawa sa Google Task siyang lalabas. And then reminder naman if you just wanna remind yourself about something important. May problema sa virtual staff, hindi daw nag-i-email pa yung client niya, kung ano mang breakdown. Guys, you have yung mga ganitong questions sa agency nyo.